Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong February 3, 2024. Ipinagdiwang ng Boy Scouts of the Philippines o BSP Batangas City Council ang 50th Charter Anniversary nito na may temang BSP Alae, Sustaining Growth at 50 sa Batangas City Sports Coliseum noong January 29. Narito ang report. Nagsimula ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng human formation na BSP at 50 na isinagawa sa Track Oval. Nagdaos din ng banal na misa na kaagad sinundan ng pagpapakilala sa mga kasapi ng BSP Batangas City Council Local Executive Board. Ayon sa mensahe ni Mayor Beverly de Macuja, hangad niya na patuloy na maging katuwang ang BSP Batangas City Council at ang mga scouts sa pagsasabuhay ng mga aral Batanggenyo at sa pagpapalaganap ng disiplina sa lungsod. Lubos ang pasasalamat ni Council Scout Executive Serge Atienza sa suportang ipinagkaloob ng pamahalang lungsod sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng konseho. Highlight ng pagdiriwang ang Yell and Dance Competition na nilahukan ng iba't ibang paaralan ng lungsod. Tinanghal na kampyon ang District 1 na nagkamit ng premyong 20,000 pesos. First runner-up ang mga kinatawan mula sa District 7 at second runner-up naman ang mga mag-aaral mula sa District 6. Nagsilbing keynote speaker si BSP New Secretary General Kim Robert De Leon at ang 50th Charter Anniversary ay nilahukan ng may 3,500 participants. Kasama si Jeffrey Maranan, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Ipresenta ni Public Employment Service Office o PESO Manager Noel Silang kay Mayor Beverly de Macuja ang mga pagkilalang nakamit ng kanilang tanggapan kamakailan. Ito ay ang Certificate of Recognition mula sa Department of Labor and Employment Region 4A kung saan kinilala ang PESO Batangas City bilang isa sa high-performing PESO in referral and placement of qualified job seekers for 2023 sa Component City category sa buong rehiyon. Ang naturang pagkilala ay hinggil sa mga nirekomenda at mga natanggap na mga job seekers sa iba't ibang kumpanya na humingi ng tulong sa PESO Batangas City para sa kanilang mga job vacancies. Ang referral and placement ay isa sa mga core functions ng PESO at isa rin sa criteria ng Search for Best PESO. Binigyang pagkilala din ng provincial government at sangguniang panlalawigan ang kanilang tanggapan sa pamamagitan ng isang resolusyon na inihain ni Board Member Claudette Ambida, Board Member Arthur Blanco at Board Member Army Bausas. Ang Resolution No. 153 ay pagkilala sa PESO Batangas City na siyang kumatawan sa lalawigan sa Search for Best PESO 2022 Component City category. Sila ang naging provincial champion sa naturang search at nagbigay ng pagkakataong umakyat sa Regional Search for Best PESO 2022. Kahing Mayor Beverly de Macuja sa Local Health Board ng pamahalaang lungsod na pag-aralan ang pagpapasa ng isang resolusyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga customer ng mga fast food at fine dining restaurants na makapag-request kung gaano kadaming asin o asukal ang ilalagay sa kanilang mga inumin at pagkain. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ayon kay Mayor, ginagawa na ito sa ibang bansa at ilang kainan sa Maynila at nais niyang pag-aralan ito ng komite at maipatupad sa lungsod. Malaking tulong niya ito sa mga consumer upang makontrol ang kanilang salt at sugar intake, lalo na kung sila ay may health risk gaya ng diabetes at hypertension. Samantala, dalawang komite ang binuo ng LHB sa naturang pagpulong upang masiguro na makapagbabalangkas ng mga resolusyon na may kaugnayan sa higit na pagpapaunlad ng healthcare system ng lungsod. Ito ay ang Health Education and Promotion Committee na naglalayong maipaalam sa komunidad ang mga health programs na pinatutupad ng CHO at maging aware sa mga dapat na sundin na polisiya ng departamento. Isa na dito ang pagpapababa ng kaso ng teenage pregnancy sa lungsod. Batay sa tala ng City Health Office, may kabuang 437 kaso ng teenage pregnancy noong nakarang taon.
Bagamat bumaba ito mula sa 546 na kaso noong 2022, nakababahala pa rin ang dami ng kasong ito ayon sa pag-aaral ng CHO. Layunin naman ng Registration and Accreditation for Barangay Health Workers Committee na mapangalagaan ang karapatan ng mga BHWs. Magsasagawa ng pag-aaral ang komite hinggil sa registration ng BHWs kung saan may mga requirements sila na dapat ma-comply. Ito ang pagbabatayan ng Department of Health para sa kanilang akreditasyon. Sa kasalukuyan, may kabuang 225 na BHWs ang lungsod kung saan ang bawat isa ay tumatanggap ng 3,500 honorarium at karagdagang 500 piso kada 3 taon. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez, nag-uulat. Pinangunahan ni na Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvin Marino ang pagpapasinaya sa expansion ng waterworks system sa Sitio Bayanan sa Barangay Pinamukan Proper noong January 26. Ang detalye ng ulat nito mula kay Liza Perez de los Reyes. Ang Pinamukan Proper Bayanon Waterworks Project ay pakikinabangan ng 100 kabahayan at nagkakahalaga ng 4.8 million. Ayon kay Rural Works Sanitation Association President Annalyn D. Castro, ang nasabing proyekto ay may 5 horsepower pump at may kapasidad na 12,000 galon na kayang makapagbigay ng sapat na supply ng tubig sa mga residente dito. Ito aniya ay bagong deep well source na hiningi nila sa pamahalang lungsod upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa tubig. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Barangay Chairman Loreto Gonito sa malaking kaginhawang maibigay ng nabanggit na proyektong ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hiniling naman ni na Congressman Marino at Mayor De Macuja na ingatan at alagaan ang proyekto para sa tuloy-tuloy na supply ng tubig. Nangako ang mga opisyal ng Rural Waterworks na iingatan ang proyektong kaloob ng lokal na pamahalaan at magpapatupad ng mga alituntunin para sa mas maayos na pamamahala nito. Dumalo din sa nasabing okasyon ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at mga kawani ng City Planning and Development Office. Kasama si Elmer Saraspe, Liza Perez de los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palakat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. May 620 kabahayan sa Barangay Dumuklay, Silangan ang makikinabang sa karagdagang proyektong patubig na pinasinayaan sa naturang lugar ni Vice Mayor Eliza Cruz noong January 28. Narito ang report. Layunin ng nabanggit na Waterworks Project na makapagbigay ng sapat at malinis na supply ng tubig sa mga residente ng malalayong barangay na nakakaranas ng kahirapan sa pagkukunan ng tubig.
Ayon kay Dumuklay Rural Waterworks and Sanitation Association President Restituto Ramirez, ang proyekto ay may 5 horsepower pump at 120 meters na tubo sa ilalim na kayang makapag-supply ng tubig sa mga residente na nasa matataas na lugar. Malaki pong bagay kasi po kung ito pong additional source namin ay makakatulong doon sa aming mga source na nasa matataas na lugar kasi po bali sila po ang magsusupply dito sa area na ito katuwang po nung isang aming source pa na malapit po din sa aming barangay ngayon, and then po ay kita po namin na medyo lumalaki din po ang demand ng mga tao sa tubig. So, malaking bagay po ito para po tuloy-tuloy at walang oras, walang minuto na pag pinihit ng mga tao ang kanilang faucet ay meron pong dadaloy na tubig. Bukod sa blessings, isinagawa rin ang panunumpa ng lupon ng tagapamahala ng Samahan ng Patubig ng Dumuklay Rural Waterworks Association para sa taong 2024. Sa kasalukuyan, may 76 waterwork projects na sa may 56 barangay sa lungsod mula nang ilunsad ito ni dating Mayor Eduardo D. Macuja noong 1988. Kasama si Alvin Remo, Liza Perez de los Reyes, reporting para sa Palakat Weekend News. Personal na iniabot ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang barangay ID ng mga opisyales ng 14 na barangay na kabilang sa Solid Baybay Cluster sa distribution na isinagawa sa Barangay de la Paz, Pulot, Aplaya at Mabacong noong February 1 at 2. Ayon kay Public Affairs and Assistance Division o PAAD Head Dr. Mean Antinor, layunin ng isinagawang pamamahagi na mailapit ang serbisyo ng pamahalaang lungsod sa mga malalayong barangay. Bukod sa pinaganda ang mga identification cards, hindi na aniya kailangang magsadya pa sa City Hall ng mga barangay officials para sa processing at releasing ng mga ito. Marami pong mga barangay upon assessment po during the first tranche po ng initial announcement namin na pwede na po tayong mag-ID processing. Yung official barangay ID na ginawa po natin po noon. So, mula po dun sa manual na parang nilalaminate lang. So ngayon po, mas maganda na po yung mga barangay official ID nila. So yun po ang ating kagustuhan bilang katuwang nga po sa programa ay kami po na ang lumapit sa mga barangay na hindi po talaga agad na nakakapunta sa ating pong city government offices. So kami po mismo personal na lumapit at dito po namin ginagawa personal yung ating pong ID processing. Lubos ang pasasalamat ng mga barangay chairman sa pagbibigay prioridad at kaalwan ng ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan. Una ma'am, salamat po sa ating mahal na punong lungsod, Mayor Beverly Rose D. Macuja, kay Congressman Marvy, sa kanya pong sanggunian sapagkat gano'n na lang po kalaki ang ipinakita nilang suporta at pagmamahal sa mga barangay officials. Kasi po, from the very first time, naging PBs po yung ating ID ng barangay officials. At ang isa pa pong maganda doon, hindi na po namin kailangan pumunta sa city para lang po magpagawa ng ID. Sila na po mismo ang bumababa sa mga barangay. Hiniling naman ni Mayor D. Macuja sa kanyang mensahe na isa puso at isa buhay ng mga barangay officials ang Bagong Pilipinas na kampanya ng pamahalaang nasyonal sa pagbabago sa sarili, komunidad at sa bayan. Dumalo din sa nabanggit na gawain sina Vice Mayor Eliza Cruz, ABC President Dondon D. Macuja at mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Sunod namang tututukan ng PAAD ang pagkakaloob ng ID sa mga SK Councilors, SK Treasurers at SK Secretaries. Binigyang diin ni Mayor Beverly D. Macuja ang pagkakaroon ng disiplina sa paggamit ng tubig sa isinagawang inaugurasyon ng Waterworks Project sa Barangay Pinamukan, Ibaba noong February 2. Ang tubig aniya ay pangunahing pangangailangan ng bawat tao kung kaya't kinakailangan na ingatan at pahalagahan lalo tigit ngayong panahon na nakakaranas ang bansa ng tagtuyot o El Nino. Bilin niya sa mga opisyales ng Rural Waterworks Sanitation Association na pangasiwaan ng maayos ang kanilang samahan, partikular sa usapin ng pananalapi, habang hiling naman niya sa mga kasapi nito na maging responsable sa pagbabayad ng singil sa tubig.
Ang samahan ay pinamumunuan ni Rowena Asi. Ang naturang proyekto ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso at pakikinabangan ng 406 na kabahayan at 2,030 miyembro. Ito ay may 2 tangke na may 12,000 na galon ng tubig at magbibigay ng sapat na supply ng tubig sa mga residente dito. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Barangay Chairman Pedro Cortez sa proyektong kaloob ng pamahalaang lungsod na tugon sa pangako ng punong lungsod sa kanilang lugar. Nakiisa sa nabanggit na seremonya sina Vice Mayor Eliza Cruz at mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Ang nabanggit na Waterworks Project ay pinamahalaan ng mga kawani ng City Planning and Development Office sa pamumuno ni City Planning and Development Coordinator Hilda Godoy. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.